Kabs, mabait ba ang amo mo? Tatanong si kabayan. 14 years na ako dito sa abroad. 2 years sa damam ako. 12 years dito ako sa Riyadh sa amo ko ngayon. Damam ako dati. Lahat ng paghihirap na danasan ko sa totoo lang. Kinulong, nagutom, sinaktan, walang sahod na maayos, niloko pa ako. Muntik na akong tumakas. Kung abot ko lang, kung maakyat ko lang ang pader na sobrang taas, tumakas na ako dahil walang tumulong sa akin. Humingi ako ng tulong sa agency, sa mga kaibigan, sa mga uwa na yan. Walang pumapansin sa akin. Kaya sinosurvive ko lahat ng mga dinaranas ko doon, mga hirap ko doon, iniiyak ko na lang mag-isa. Kahit pamilya ko, hindi nila alam ang dinanas ko. Dahil hindi ako nagsasabi. Hindi pa uso dati ang Facebook. Dati text lang niya, may roaming ako, ganun ang uso dati. Alhamdulillah, natapos ko ang kontrata na iyon. At hindi ako sumuko, umuwi ako, nag-accept ako. Pagkatapos ng kontrata ko, apply na naman ako pagdating ko sa Maynila. Dahil nasa isip ko, hindi lahat ng tao ganon ang ugali, hindi lahat ng amo ganon ang mararanasan nating mga katulong. Hindi ako sumuko. Dua lang talaga, panalangin ko talaga, apply. Alhamdulillah, pagdating ko dito sa amo ko, malula ka sa laki ng bahay nila, sabi ko, ang laki. Pero nakita ko yung mukha ng amo ko na mukhang mabait. So sabi ko, okay lang, kahit pagod ako, basta mabait ang amo, laban tayo. Sa umpisa, napakahirap dahil alam mo yung baguhan pa tayo na lahat balintong, sa palinis-linis, turo-turo, ganito, ganon. Pero hindi yung amo ko turo-turo, kundi ang kasama kong Indonesian dito na naabutan ko na 7 years na mangtas. Yung kuan ba, ang ugali ba? Kuan ba, kanang mangdaog-daog, ug sa Bisaya pa nga, porket matagal na siya, porket 7 years na siya pagdating ko, grabe. Doon ako nahirapan sa kasama ko, palautos, turo-turo, singhagan, kanang sigawan ka. Tapos kapag manghingi ako ng pagkain, hindi pwedeng basta ako magluluto dahil kailangan pahintulot niya mas pa sa amo. Kaya 1 year din ako nagtiis, umiiyak, konsumisyon, stress lahat. Hindi ko sinasabi sa amo kong babae. After 1 year, natuto na akong lumaban. Natuto na ako magsabi sa amo ko na, madam, hindi ako pinapaluto niya ng pagkain ko. Sabi ni madam, magluto ka kung anong gusto mo. At nakuha ko na ang loob ng amo ko. Mula sa stock room na kwarto ko doon sa baba, dito na ako ngayon sa kwarto ko na napakaganda na, binigyan ako. Dahil pagdating ko dito, tinatry talaga ako kung hanggang saan yung kaya ko na kuan ba ka ng pasensya sa bar o sa kuan pa Arabic sa bar. Pero lahat na yun nalampasan ko. Wala akong internet 1 taon. Bumibili ako ng SIM. After 1 year, pinakonect na nila ako. Hanggang ngayon, only wifi na ako mula baba hanggang taas. Wala nang problema sa amo. Doon na ako nahirapan sa kasama ko na Indonesian dati. Pero nung matuto na akong lumaban, luto ako. Nagsasabi, kasabaan ko niya ba, pagalitan niya ako, bakit nagluto ng ganito, hindi ka nagpapaalam sa akin? Sabi ko, sabi ni amo. Sabi ni madam, magluto daw ako ng gusto ko. Hindi niya ako pinakaalaman dahil lumaban na ako. Natuto na akong sumagot sa kanya. At natuto na rin ako sa mga gawain dito kahit hindi pa sasabihin niya. Sinabihan ko siya, huwag mo na akong utos-utosan, huwag mo na akong ganito, ganon. Dahil alam ko ang ginagawa ko. Marunong ako sa mga gagawin na sa tagal ko na dito. 1 year na ako. Wala na ako nagiging problema dahil naano ko na lahat, na-adjust ko na lahat, natutunan ko na lahat. Ang importante lang talaga mabait na amo. Kaya sa mga baguhan pa, huwag kayong susuko. Kung sa isang amo, hindi man tayo nagiging swerte, lahat, nasalo natin ang lahat ng kamalasan o anong tawag dyan. Pero sa pangalawa naman, malay natin, swerte na tayo. Kagaya na nangyari sa akin. Alhamdulillah.